mas maganda na, no, compared to yung mga previous na pagpunta natin dito sa Cagayan. Ngayon ay nabigyan tayo ng maaliwalas na panahon ngayong araw sa Tuguegarao City. Pero titingin ko sa taas, okay, no? Pero pag tingin nyo sa lupa, wala kayong makikitang lupa. At least doon sa ibang mga lugar. Kasi lubog na naman sa baha ang ilang bahagi ng Tuguegarao City. Dahil nga yan sa pagpapaulan nung nagdaang bagyong Pepito na nagpaulan sa Isabela, tapos sa ibang probinsya. Ngayon, bumaba yung tubig na yan, dito ang bagsak sa Tuguegarao City. Sila na naman ang, in the words of Mayor Myla Tingke, sila na naman ang collateral damage ng pagpapaulan ng bagyong Pepito. Although, ang medyo good news para sa kanila ay unti-unti namang bumababa ang antas ng tubig sa Cagayan River. Kahit mabagal, no, at kahit na nasa critical level pa rin, at least daw ay bumababa ito at kasama niya, they're hoping na unti-unti na rin humupa ang baha sa mga barangay, lalo 40 out of 49 barangays umabot sa ganung karami ang affected. Pero Brian, hindi naman yung hanggang leeg pa yung baha ng ibang areas. Wala naman ang ganun, mga may in need to be rescued. Sa yung pag-ikot namin kanina, meron kasi maumabot hanggang second floor. Pero, kasi ka-coordinate din naman natin ng local government ng Tuguegarao. So far, ang ginawa nilang operations buong araw ay pagbibigay ng ayuda. Wala namang kinailangang i-rescue. Kasi ang ano dyan, dalawa. Kasi, ang system dyan kasi, dalawa. Either kung maraming floors ang inyong bahay, meaning kung hindi bungalow, kung hindi mababa ang inyong bahay, kung meron tayo yung umakyat pa sa taas, manatili kayo sa ng bahay. At kung hindi bahain, manatili kayo sa inyong bahay. Pero kung kayo ay nasa bahaing lugar, yun yung kailangan talagang mag-evacuate sa evacuation center kasi halimbawa ngayon, yung tatayuan kong live point sa Frontline Pilipinas, pag medyo lumampas-lampas ako, baka lumubog ako. Oo. Pero yun nga, dahil na humuhupa na yun, unti-unti naman natin nakikita yung daan. So, as far as we're concerned, more on ayuda ang binibigay ngayon ng local government. Brian, kamusta ang supply ng kuryente, ang tubig na malinis na nanggagaling sa mga gripo? May interruptions ba yan or okay na at normal na? Ayun, nagpapasalamat naman ang mga residente dahil hindi naman naapektuhan yung supply ng kuryente at ng tubig, kaya may ilaw, nakabukas ang mga telebisyon. Maganda rin naman ang cellular reception dito sa Tuguegarao City, kaya maayos tayo nakakapag-usap. Yun naman ang actually yung mas winover nila rito. Napapansin ko, yung mga paa nila nangangate. Ay, oo. Uy, pero seryosong problema yan, ha? Mabilis kumalat kasi. So, ibig sabihin, ano yan, Brian, unti-unti nang nakikita yung mga possibilities na baka may mga sakit na yung ilan doon sa mga residente. Kasi yung pangangati ng paa, possible na magkaalipunga. Pero of course, binabantayan natin dyan, pinakamalala, leptospirosis. Bahayan eh. Oo, tama yan. That has been the worry ever since the beginning. Kaya ang ginagawa ng lokal na pamahalaan, iikot sila sa lahat ng mga barangay. Abot sila ng antibiotic para yung mga kasingan. Dahil nga hindi talaga nila mapigilan kahit ilang paalala sila. Meron talaga mga residente na naninindigan sila na dapat ay manatili sila sa mga bahay nila dahil may mga binabantayan sila, either yung mga ari-arian o yung mga alagang hayop. So, binibigyan sila ng gamot, antibiotic, para kahit paglusong nila sa bahay, protektado sila mula sa banta ng leptospirosis. Mas concern ngayon, immediate concern yung alipunga. Tama kayo dyan. Kaya ang sabi ni Mayor nung kausap natin sa kanina ay they will appreciate kung may mga magdodonate ng antifungal cream. Oo, para sa ating mga residente. Pero Brian, kasi nabanggit mo nga kanina yung iba talaga ayaw iwan yung mga bahay nila dahil baka may mawala. So far ba, meron bang mga report on security concerns like baka merong mga pumupuslit dyan na biktima na nga ng bagyo, ninanakawan pa? Thankfully naman, connect din natin with
Tuguegarao City Police, wala naman. No? Talagang focus nila pag ganitong panahon ay para sa mga iba ay lumikas. At para naman sa mga nananatili sa kanilang mga bahay at hindi talaga mapigilan ay maprotektahan yung kanilang mga ari-arian. Ngayon, na unti-unti nang humuhupa ang antas ng tubig sa ilog at unti-unti na rin humuhupa ang baha. Ang kanilang feeling ay sana tuloy-tuloy na rin yung kanilang pagbangon kasi pang-anim o pang-pitong beses na ito na nagkaganito sa kanilang lugar. At hindi nila matuloy-tuloy yung kanilang recovery. So, aminado actually si Mayor, for one, ay napapagod na. No? Kasi nga pa, ulit-ulit maglilinis ng bahay. Tapos babahain. Panghuli na lang, Brian. Ulit-ulit, di ba? Panghuli na lang dun sa distribution ng tulong or yung aid, no? Napupunta naman ba dun sa mga talagang nangangailangan yung tulong or aid? Wala namang logistical concerns kasi sabi mo nga, merong mga areas na baha pa talaga. O kaya corruption, wala namang ganon. Ay, wala rin naman dahil talagang sinusuyod nila, no? Actually, naka-Facebook Live. Pag kumbaga tuwing susuyurin ng LGU ang mga barangay, laging naka-Facebook Live stream sila. So, yun daw ang kanilang paraan para mapakita na sila ay handang panagutan ang kanilang mga residente ngayong panahong may kalamidad at hindi sila nawawala, kumbaga hindi sila missing in action. Kaya gano'n na lang yung effort nila na idala talaga sa social media lahat o ipakita sa social media lahat ng kanilang effort. Also, ang government daw ay kanilang kausap, nag-signify naman daw ng interest ang national government na tumulong sa kanila. Kaya talagang na-appreciate, kumbaga raw kahit pa paano naiinsan yung kanilang pagod ng paulit-ulit na paglikas at pagbalik muli sa kanilang bahay dahil alam nilang nariyan at nakaagapay ang national government. So, hindi ko pa alam actually kung ang ibig sabihin pa nun ay pupuntang presidente, pero ang alam natin sa ngayon, sa kasalukuyan, ay nagkakausap o may koordinasyon sa pagitan ng local at national government.